Pagpipigil sa pag-ihi. UTI lang ba ang sakit na makukuha sa pagpipigil? Isa na lang, matatapos na tong game ko. O kaya, tatapusin ko lang ang report ko. Pero sa totoo lang, kanina ka pa naiihi. So, ginagawa mo na yung PDAN, sabi mo, kaya pa to. Ang pagpipigil ng ihi ay hindi test ng katibayan ng iyong pantog o ng urinary bladder mo. Sinisira mo ang elasticity nito. So isipin nyo ang pantog mo o ang urinary bladder mo ay parang isang lobo o balloon. Kapag puno na ito, nagsistretch ang muscle niya. So kapag umihi ka, bumabalik siya sa dating forma. Pero kapag palagi mong pinipigil ng matagal na overstretch ang muscles ng pantog. So imagine mo yung lobo na pinalobo mo ng sobra-sobra at matagal. Pag pinalabas mo ang hangin, luluwag na ito. Hindi na to babalik sa dati nitong forma. So pag lumuwag na ang pantog, hindi mo na mailalabas lahat ang ihi mo. May matitira na sa loob o tinatawag nating urinary retention. At diyan nagsisimula ang problema. So kapag may natirang ihi sa loob dahil mahina na ang muscles ng pantog mo para mag-contract at ilabas lahat ng ihi mo, magiging parang stagnant water yan. Kung sa stagnant water namumuhay ang mga lamok, sa stagnant na ihi natin, nagpa-party naman ang mga bakterya. Kaya pabalik-balik ang iyong UTI. Kahit inuman mo pa yan ng antibiotic. Kasi may urine na nare-retain sa pantog mo. Kaya mas prone ka sa infeksyon. At ang pinakadelikado sa lahat, pag puno na ang pantog at hindi mo na mailabas, saan pupunta ang bagong iniihi mo na pinoproduce ng katawan mo? So ito'y babalik paitaas, pabalik sa kidneys. Pwede itong magdulot ng hydronephrosis o pamamaga ng bato at kidney stones. Kaya pag tinawag ng kalikasan, sagutin agad. Ikaw, ilang oras ang record mo sa pagpipigil? Huwag nang uulitin ha. So mag-comment down below and follow for more health tips.